Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras neto, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Hindi po muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy, ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program niyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong pag-usapan sa episode po na ito, may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Maricar Xiongzo, if I'm not mistaken, yung kanya pong username. Ah, Sabi niya dito, ito may kinalaman sa pagbabayad ng kaakibat ng mga taxes pag mayroon po tayong paglilipat o pagtransaksyon po sa ating lupa. Tandaan po natin, bawat transaksyon po sa lupa, meron po niyang mga tax incidents. Kaya mag-ingat po tayo lagi, no? Na lalo pa kung binili itong lupang ito galing sa binilhan po natin sa iba. And then o kaya pangalawa, pangatlong buyer na kayo, no? At basta na lang yung binili dahil nga meron naman siyang kopya ng titulo at meron naman siyang kopya ng mga deed of sale, notarized pa. So, kaya binili ninyo ng property. So, that's besides the point. At tandaan po natin, no, na pag tayo bibili po ng lupa, sabihin natin ay iba yung pag-iingat. So, in this particular case, no, sabi kasi niya dito ay dapat daw ba magbayad na sila ng capital gains tax, no, sa lupa na binilhan namin kahit hindi pa nakapangalan sa kanya ang titulo. So base sa sulat po sa atin ni Maricar, no, ay bumili siya ng lupa. Okay? At ito'y galing sa isang seller na ang hawak niya ay titulo. Pero yung seller na yon, unfortunately, no, hindi naman nakapangalan sa titulo. In short, ah, pag hindi pa nakapangalan sa kanya yung titulo, it is safe to assume, no, na ito po ay ang mga kaakibat na taxes pa dito ay maaaring hindi pa bayad. Ano yun? Ito ay kung balihan po yan, ito po ay capital gains tax, no? At saka documentary stamp tax. Ang tax rate po niyan, no, is 6%, no, plus 1.5% of the fair or selling price or market value or zonal value, whichever is higher. Yung po pinagbabasihan po ng tax code po natin sa pag-assess po, no, ng mga taxes na babayaran natin. So in this particular case, no, dalawang posibilidad ang nangyari. Maaring unang posibilidad ay hindi pa bayad yung capital gains tax at documentary stamp tax. Kaya kung hindi pa bayad, ibig sabihin niyan wala pa siyang tinatawag nating electronic certificate authorizing registration na galing po sa BIR. Na pag wala po nito ay hindi po maparehistro ang inyong bilihan. Or maaring mayroon ng ikat pero hindi lang nalakad, no? At hindi pa na proseso. So i-check nyo muna. But anyway, kung ito pong inyong pinagbilhan, no, ay meron ng ICAR, that's fine. But meron pa ring another incident, no? It's now between you, itong pinagbilhan ninyo at saka kayo. Ay dapat liwanagin ninyo kung sino ba dapat ang magbabayad sa inyo ng mga kaakibat na taxes. Kasi po, kung under the law sa tax code, no, pagdating sa capital gains tax, it is the seller who has the obligation to pay the required capital gains tax, no? Because the seller is presumed to have realized the gain in your transaction. So siya dapat ang magbayad. Pero may mga situation po na nag-uusap si seller at saka si buyer, gusto ni seller na, sige, gusto ko neto na lang yung sa akin. Ikaw na bahala magbayad ng mga bayarin, ikaw na bahala maglakad sa lahat, no? Gusto ko ay net na sa akin. In this particular case, dapat may kasulatan po kayo diyan na na kayo na yung magbabayad ng capital gains tax, okay? Para walang turuan pagdating ng araw. So tandaan po natin, ha, basta po bawat transaction po sa lupa, ilipat man yan, no? Ibenta man yan, i-donate man yan, o nagkaroon ng mana, mayroon pong tax incidents po yan. Kaya ingatan po natin lagi, no? Bawat transaction, may separate tax incidents po yan. So, kung kayo bibili, lalo pa, na series o pangatlo na kayo na buyer o pangatlo, pangalawa, be sure na yung mga bawat transaction ay merong kakibat ng mga proof of payment of taxes, no?
at meron kayong e-car. Otherwise, 'pag wala po, halimbawa, pangatlong buyer na kayo, pangalawang buyer na kayo, okay? Ay 'pag hindi po ma-produce po yung proof of payment na bayad po yung mga kaakibat na taxes, eh, wala po kayong e-car. 'Pag wala po kayong e-car, hindi po kayo ire-register ang inyong deed of sale ng Register of Deeds at hindi po maaaring kanselin yung lumang titulo at mapalitan ito ng bagong titulo sa inyong pangalan. So, I hope na nasagot natin 'no, ang katanungan sa atin ni Maricar, Siangso. Alright, so, okay, bago tayo magpatuloy 'no, I would like to make use of this opportunity na mapasalamatan po ang ating mga followers, mga likers po natin, subscribers po natin 'no, ah, sa sa ating channel po. Thank you very much 'no, malaking bagay po ang pag-subscribe, share, and like po ninyo sa ating, ang pag-follow po sa atin dito sa ating social media. Thank you very much at napalawig pa natin 'no, tinutulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na mapagbigay po tayo ng legal na impormasyon at kaalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, or you're just an acquaintance 'no, upang sila din may mapulot po sa ating mga pinag-usapan at, makinabang din po sila. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. At kung sa mga hindi pa nakapag-subscribe, follow. If you find our videos interesting and informative, siguro naman po hindi naman kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo ng isang subscribe, share, and like, isang follow po, no? So that uh, malaking mamotivate pa po tayo, no? To further uh, continue this advocacy. So, thank you very much sa mga supporters, lalo nang hindi po nag-skip ng ads. Thank you very much, mga supporters po natin all over the world. May si Miri Lebron, no? From Baguio City, no skipping of ads lagi yan. Si Moonflower, thank you very much for always, forever present. Of course, here, si from Russia with love, no? I forgot her name, Iskorbobubia, something like that. Sorry, no? For if I mispronounce your name. At saka siyempre po meron po taga-Quebec, Toronto, Montreal, Germany, Israel, no? And all over the country po ang ating mga viewers. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik. At be sure, no? Kung paki-click po ang notification bell para sa ganun po yung mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. So I hope to see you again in the next video po natin. Maraming salamat and God bless.